The Filipino citizen is killed by a willful act. That is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Kung hindi raw tayo papalag, uulit-ulitin lang daw ito ng China hanggang sa makuha ang West Philippine Sea. Dapat gawin din ng Pilipinas kung ano ang ginagawa sa atin ng China. Unti-unti ang Pilipinas hanggang sa sakupin ng China. Yan ang nakikita ng isang dating sekretary ng Department of Defense sa ginagawang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, dapat na raw pumalag ang Pilipinas. Bakit nga ba sa kabila ng napakatinding panghaharas at pananakit na ginagawa ng China sa mga sundalong Pilipino ay hindi pa rin tayo gumaganti? Ito na ba ang tamang panahon na gumanti na ang Pilipinas? Kaya ba natin ang China sa aspetong militar at ekonomiya? At ano ang matinding epekto kung gumanti nga ang Pilipinas sa China? Digmaan na ba? Yan ang ating aalamin. Tingin ko, this time, no more Mr. Good Guy, tit for tat. Yun ang dapat na ginagawa natin. Ito ang matapang na pahayag ni dating Defense Secretary Orly Mercado sa panibago at mas marahas na pambubuli ng China sa mga sundalong Pilipino na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Madaling araw nitong Lunes nang harangin ng ilang China Coast Guard vessel ang mga rubber boat ng Philippine Navy na papunta dapat sa BRP Sierra Madre. Hinabol sila, binangga at binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon nang sapilitang sumampa sa mga rubber boat ang China Coast Guard sa kasinubukang kumpiskahin ang mga dala-dalang armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG. Nauwi ito sa agawa ng mga baril. Kaya nasugatan ng iba at naputulan pa ng daliri ang isa sa mga sundalo. Ayon kay Mercado, gray zone tactic ang ginagawa ng China. Isa itong uri ng pag-atake, pero di pa maituturing na open warfare o pakikipagyera. Kung hindi raw tayo papalag, uulit-ulitin lang daw ito ng China hanggang sa makuha ang West Philippine Sea o ang buong South China Sea. Mungkahi pa ni Mercado, dapat gawin din ng Pilipinas kung ano ang ginagawa sa atin ng China. Bakit hindi? Kung binabanatan tayo ng water cannons, bakit hindi tayo gumamit ng water cannons? Tapos ang ipambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila ng sangkatutak na impeksyon. Tingin naman ng International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China. Pwede na raw itong gawing basehan para paganahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sabi naman na security analyst na si Chester Cabalsa, kung nagawang sumampan ng mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayo na baka gawin din nila ito sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kung sakaling gumanti sa China, kaya ba ng Pilipinas? Una, militar. Sa aspeto ng lakas militar, ang China ay may mas malaking hukbo at mas modernong kagamitan kumpara sa Pilipinas. Ang People's Liberation Army ng China ay isa sa pinakamalaking militar sa mundo at may advanced na teknolohiya sa iba't ibang sangay ng hukbo, hukbong lupa, hukbong dagat at hukbong himpapawid. Ang Pilipinas, bagaman may sariling sandatahan, ay may limitadong kakayahan at kagamitan kumpara sa China. Ikalawa, ekonomiya. Sa larangan ng ekonomiya, mas malaki ang ekonomiya ng China kumpara sa Pilipinas. Ang China ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, samantalang ang ekonomiya ng Pilipinas ay mas maliit at mas umaasa sa remittances, outsourcing at agrikultura. Ikatlo, mga kaalyadong bansa. Ang Pilipinas ay may alyansa sa ibang mga bansa, partikular na sa Estados Unidos. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaaring magbigay ng suporta sa Pilipinas sakaling magkaroon ng seryosong hidwaan. Sa totoo, mahihirapan ang Pilipinas na makipagsabayan sa China sa mga aspeto ng militar at ekonomiya, pero pamamagitan ng pakikipag-alyansa at paggamit ng mga pandaigdigang batas, maaaring mapanatili ng Pilipinas ang ating mga interes at soberanya. Bakit nga ba hindi pumapalag ang Pilipinas kahit may nasasaktan ng Pilipino? Una, diplomatikong estratehiya. Ang Pilipinas ay karaniwang naglalayong lutasin ang mga sigalot sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Ikalawa, pang-ekonomiyang interes. Ang China ay isang pangunahing kasosyo ng Pilipinas sa kalakalan at pamumuhunan. Ang pagganti sa China ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa
kasama na ang posibleng paghina ng mga bilateral na kalakalan at pagkawala ng mga pamumuhunan. Ikatlo, kakayahang militar. Sa larangan ng militar, hindi sapat ang kakayahan ng Pilipinas upang makipagsabayan sa lakas ng China. Ang isang direktang komprontasyon ay malamang na magresulta sa mas malaking pinsala at kapahamakan para sa Pilipinas. Ika-apat, pagsunod sa pandaigdigang batas. Ang Pilipinas ay sumusunod sa mga pandaigdigang batas at mga kasunduan tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Ang paggante sa pamamagitan ng dahas ay maaaring magresulta sa paglabag sa mga internasyonal na batas at maging sa sarili nitong mga kasunduan. Kung magiging agresibo ang Pilipinas sa pagganti, ay maaaring magdulot ng paglayo ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa nito. Ang insidente sa Ayungin Shoal, kung saan nasugatan ang mga sundalo, ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Maraming bansa ang nagpakita ng suporta para sa Pilipinas. Ayon sa Estados Unidos, ipinahayag nito ang kanilang suporta sa Pilipinas at sila ay nababahala sa mga aksyon ng China laban sa mga sundalo ng Pilipinas. Pinahayag pa ng Amerika na ang ginawang ito ng China ay irresponsable sa pagpigil nila sa mga sundalong Pilipino para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang China ay lumalabag sa international law at nagdudulot ng panganib sa kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Ayon naman sa Canada, hindi daw sumusunod ang China sa international law, lalo na sa UN Convention on the Law of the Sea. Sabi pa nito sa China, ipatupad ang 2016 arbitral ruling. Sabi din ng South Korea, pahalagahan ang kapayapaan sa South China Sea na naayon sa batas. Para sa Germany, mapayapang magsasagawa ng solusyon sa alitan. Nagpahayag din ng grave concern ang Japan sa insidente at nagpakita ng pakikiisa sa Pilipinas. Ang Japanese ambassador sa Pilipinas ay naglabas ng pahayag na kinukondena ang patuloy na mapanganib na kilos ng China Coast Guard. Kinondena rin ng Australia ang mga aksyon ng China. Binanggit na ito ay bahagi ng isang pattern ng mapanganib na pag-uugali. Nanawagan sila para sa paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nananawagan naman ang France para sa paggalang sa international law at nagbigay diin sa kanilang pagtutol sa anumang aksyon na nagdudulot ng tensyon at panganib sa rehiyonal na katatagan at pandaigdigang kaayusan batay sa batas. At para sa European Union, sila ay nababahala at nagsabi na ang mga aksyon ng China ay naglalagay sa panganib ng mga buhay, nagpapahina sa katatagan ng rehiyon at nagbabanta sa internasyonal na mga pamantayan. Sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, patuloy na makipagnegosasyon ang Pilipinas sa China upang lutasin sa mapayapang paraan. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng ASEAN o iba pang regional forums para mas malakas ang boses at ipagpatuloy ang legal na hakbang. Gamitin ang mga desisyon ng international courts tulad ng Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas upang igiit ang karapatan sa West Philippine Sea. Maaaring magsumite ng mga reklamo at dokumentasyon sa United Nations upang palakasin ang kaso. Mahalaga ang balansing diskarte upang epektibong maipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi dapat magpadala sa emosyon at padalos-dalos na hakbang. Dahil sa huli, buong Pilipinas rin ang maapektuhan sa tumitinding harassment at panggigipit ng China sa mga sundalong Pilipino at mangingisda sa loob mismo ng ating West Philippine Sea. Ano na ba dapat ang gawing aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas? Dahil kung wala pa rin matibay na hakbang, mauulit lang ang ganitong senaryo sa ating kapwa Pilipino. Hihintayin pa ba natin na may magbuwis ng buhay para makaisip ng angkop na solusyon? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!